kanina na napakinggan ko yung mahabang talastasan doon, ah wala akong makitang hope no na makakapagpasya sila ng panukalang batas. Number one, despite the fact na meron tig 1 milyon bawat congressman para sa legislative research nila, wala silang alam. Karamihan sa kanila mga ignorante. No, yung sorry ha, pero karamihan sa mga congressman walang alam. May chairman pa ng information technology, wala ring alam sa technology, no? So, talagang walang patutunguhan. In other words, hindi siya nangangantyaw tayo. Kasi tingnan mo ha, ibang kanilang layunin eh. Sabi nila, in aid of legislation, kaya nila pinapatawag yung 40 social media personalities. Maganda eh, yung plano, no? Sabi nila kasi iniimbita namin kayo para makatulong sa pagbalangkas o pagpapanday ng panukalang batas. Pero tingnan mo, number one, yung invitation nila sa social media personalities bilang resource persons. Kasi mga private individuals ito. Hindi po ito taga-gobyerno. In other words, nangingi ka ng permiso, pwede ho ba kayong pumunta sa amin para matulungan nyo kami kasi tamad kami. Hindi kami nagre-research kahit may pera kami, may panggastos kami, no? Number two, nung hindi nagpa-unlock yung mga social media personalities, ang sabi nila, kasi nga, sabi ko nga, private sila, nagalit yung ibang congressman. To the point na nagbanta pa na kung hindi daw sila pupunta, sa cite in contempt, patatanggal yung mga lisensya ng mga doktor, ng mga abogado, may papadispar. Hindi ko maintindihan eh. Mag-iimbita ka na resource person, tapos babantaan mo, no? Tapos ito nga pinakapangit doon sa lahat. Binansagan nila sa iba't ibang mga press statement nila na itong mga social media personalities ay mga bayaran vlogger. Wala naman silang pinapakitang ebidensya na ito yung mga binayaran ng China, ng Pogo at iba pang sindikato. Yun ang fake news. So kung mayroong fake news peddler dito, yung mga congressman. Kasi dada silang dada, wala naman silang prueba. Ngayon bukod dito, Admar, no, MJ, they violate their own house rules, no? Kasi nagpadala ng invitation. Nung hindi nakapunta yung mga inimbita nila, ang pinadala nila show cause order. Dapat dyan invitation, after invitation, another invitation. Pagkatapos kung talagang may violation, sabpi na, ay sumon muna. No? Yun. Hindi nila sinunod dyan. Isipin mo, resource person. Ang invitation mo, resource person, hindi naman witness eh. Diba? Resource person, hindi ba naman tangat kalahati, no? Ngayon, some congressman even threatens, no? Yung binabanggit ko, yung cancellation of professional, papatawag na yung PRC, paalisan ng lisensya si Loren, at saka si Dr. Ethel Pineda, etc. No? They even say, itong masama. Nung nag-serve sila ng show cause order, pinuntahan yung mga opisina, yung mga bahay, hindi man nagpakilala ang pulis o hindi nagpakilala taga-side office of the Sergeant at Arms ng House. Parang mga goons ng mga congressman, no? Sinabi, pinapunta sila ni Congressman Dan Fernandez, etc., etc. In other words, nananakot, no? In aid of legislation, mananakot ka? Tapos may nag-press conference pa, mga batang, yung mga young ghouls, young guns. Tataka sila, bakit walang pumunta kanina? Nag-press con yun sila, Gutierrez, tsaka si Jungba, kung hindi ako nagkakamali. Sabi na kapag ka dumalo, check, isa-site nila in contempt, papapabilang ko sa Quezon City Jail. Abay, sino ang tanga na pupunta roon, ano? Sa kanilang, pero ang ano rito, malinaw na ito ay unang-una, napaka-imposible ng gusto lang mangyari. Ang gusto lang mangyari, sagkaan yung yung website, no? Yung mga apps ng Meta, ng kung ano, Google, etc., etc. Wala tayong control doon. Pangalawa, siguro let us try to educate them. Hindi po part ng national patrimony ang World Wide Web. Ang part lang ho ng national patrimony, yung hangin sa itaas at saka yung sa baba. Kaya yan, kung para makapagnegosyo ka ng paggamit yan,
kailangan kumuha ka ng state franchise. Ito yung pinag-uusapan na kanina eh. Tapos sabi na, hindi ba pwedeng control eh. Wala kang binibigay na frequency dyan sa mga Facebook, YouTube, Instagram, X, Rumble, no? Kaya wala kang anong, sabi ko Sus Maria Josep, nagsabog ng katangahan yung mga congressman kanina eh. Pangalawa, malinaw po ang saligang batas. Unang-una sa lahat, ang sinasabi po ng saligang batas, hindi ka pwedeng magpasa ng batas para sagkain ang kalayaan sa paghahayag o freedom of expression at kalayaan sa pamamahayag o freedom of speech. So, malinaw. Kaya nga, ginarantiya yan, the Bill of Rights, no? But apparently, itong mga ibang congressman natin, mga balat sibuyas, pagka naapektuhan sila, kaagad-agad ang nasa isip nila, ipatawag yan. Oh. Hindi po ganoon. Kung gusto nyo nang alisin nyo muna demokrasya kung ganyan ang estilo ninyo. Kasi habang nabubuhay tayo sa demokrasya, susunod tayo sa alituntunin, susunod tayo sa saligang batas. Oh. Alam mo dapat kung talagang nila, fake news ang kanilang gustong atakihin, unang-una isumo nila si Marcos. Kasi yung number 1 fake news peddler eh. Sabi niya, walang pulis na may sandata pumasok sa KOJC. Kompleto tayo ng video, nakita natin yan, no? O, sabi niya, banat siya ng banat sa China. Pagkatapos, inimbitan niya yung mataas na opisyal ng Communist Party officer ng China. Sabay pa sila naghapunan, no? Tapos sabi niya, galit ang gobyerno sa China, galit ang Pilipinas. O, so sino fake news peddler? O, ang vlogger o ang gobyerno? Di ba? Pero balikan lang natin yung paano kalabatas. Ako gusto kong bigyan ng pagkakataon nitong Kongreso to redeem itself eh. Kasi every time I listen to them at pinapanood ko, parang it is a total display of stupidity and ignorance eh, by congressman, di ba? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Dapat kasi kung ang digital ang pinag-uusapan, vlogger ang pinag-uusapan, ang dapat inimbita nila yung mga dalubhasa. Yung marami ng experience at masasagot lahat ng tanong nila. Dapat pinatawag nila yung top 100 content creator. Hindi itong mga political vlogger. So Jay, kasi lagi nilang sinasabi sa press con na hindi daw nila pinipigilan ang lahat po ng ating mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon. Halimbawa, yung freedom of expression, freedom of the press, protection against censorship, at yung right to peaceful assembly. Pero iba kasi yung sinasabi, iba rin yung sa ginagawa, pinapakita ng tao bayan. Yung sinasabi nila, pag wala dyan yung wala naman kaming pumunta kayo rito, Pero, nakita mo naman nung first day, nung February 4, pinadidisbar si Trixie Angeles, Atty. Angeles. Pinatatanggalan ng lisensya si Dr. Ethel Pineda at saka si Lorraine Badoy. Anong klase yun? Yun talaga, dahil pa ang prior restraint nun. Alam mo ako, sa tingin ko lang, kasi nga dahil ang time is of the essence, no? Ito puro pasiklab na lang ito eh. Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari in aid of legislation, puro mga graduating eh. Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, del Norte, Surigao City. Si Jean Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure eh. Kasi i-cover. Hindi ito because malintention eh. Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is balik ka uli sa uno. Pagdating ng 20th Congress at hindi na sila miyembro ron. They have to reintroduce a bill. As of now, they don't even have a bill pending. The TRICOM was convened on the basis of a privileged speech. It's not a pending bill that will address this problem.
Ganun sila kabubo.